they want to frustrate the Senate. No? Kasi pag jointly, 24 lang kami, talagang kakainin kami buhay ng mga congressman. Mali ang interpretasyon ng ilang kongresista sa saligang batas. Ito ang binigyang diin ni Senator Jinggoy Estrada matapos punahin ng ilang kongresista ang paglalagay ng mga katagang each house voting separately o hiwalay na pagboto ng Senado at Kamara sa Resolution of Both Houses o RBH No. 6 para sa pag-amyenda ng saligang batas. Iginiit kasi ng ilang kongresista na hindi ito nakalagay sa 1987 Constitution na nagsasabing maaring amyendahan ng saligang batas sa pamamagitan ng 3/4 na boto ng lahat ng miyembro ng Kongreso. Punto ni Senator Estrada, bicameral o mayroong 2 kapulungan ng Kongreso, kaya hindi anya pwedeng Kamara lang ang pinatutungkulan sa saligang batas. Pag sinabi mong Congress, there are both houses, there are 2 houses, House of the Senate and House of the Representatives. It is reasonable to assert that any proposed amendment or revision to the Constitution should be voted on separately by both houses of Congress. Even the former justices of the Supreme Court, former Senate President, sinabi naman ang legal opinion nila, we have to vote separately. Non-negotiable yun. Duda rin siya na magbotohan sa isang joint session ang Senado at Kamara. Hindi natin alam, baka rin pwedeng trap yan o hindi. They must show proof of life muna, no, bago kami sumabak dyan. Mahirap po. Giit ni Senator Estrada, kanilang paninindigan na dapat magkahiwalay na boboto ang Senado at Kamara para sa Chacha kahit pa umabot ang issue sa Korte Suprema. Punto naman ni Senator Sherwin Gatchalian, mismong ang mga nagbalangkas sa kasalukuyang saligang batas ang nagsabing hiwalay dapat ang pagboto ng 2 kapulungan. Hindi siya imbento kasi very clear in the first hearing, si Justice Villanueva, sinabi niya na ang intention talaga is bicameral. It might not be there in words, but the intention is to vote through a bicameral system. So that's why linagay ng Senado yan. Dapat wag na natin gawing komplikado pa. Dahil kung gagawin natin komplikado, pag-aawayin natin yung mobility, hindi natin ma-achieve yung amendments of the economic provision. At sabi na yung Pangulo na Senate ang mangunguna eh. Magsasagawa ng ikatlong pagdinig ang subcommittee para sa RBH 6 na sa sentro sa panukalang amyenda sa probisyon na may kinalaman sa advertising industry. Habang sisimula naman ng Kamara sa Lunes, February 26, ang pagtalakay nito sa kanilang bersyon ng Economic Chacha na RBH No. 7. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.